sa training today. So, yan nga, yung episode 9. At again, gusto ko lang ulitin yung mga previous episodes natin. Tingnan ko lang kung nakikita nyo pa. Yan, nakikita nyo pa naman ako. Ito yung mga previous episodes natin. Yung episode 1 hanggang episode 8. 'Di ba? And all of these episodes, they are already posted sa loob ng closed group page, Online Marketing Made Easy for Pinoy. Kaya make sure na mag-comment ka below this video para masali kita doon. Free lang yung membership for now. At gaya na sinabi ko, this consisted of 10 main episodes plus 3 bonus episodes or special episodes for you, okay? So, ngayon, yung topic natin is, yun nga, yung nilagay ko dito sa description, attract your prospect using this tool na pwede mong gamitin sa ginagawa mong business or ginagawa mong marketing or promotion sa business mo, okay? So, ito yung para sa akin, ito yung pinakamadali, okay? Pinakamadaling paraan para i-attract mo or i-magnet mo yung prospect mo sa'yo. Kasi, di ba yung karaniwan na problema nating mga marketer, kasi na-experience ko din yung dati, is yung maghanap ng prospect, mag-attract ng prospect, yung mag-follow up ng mga prospect. Okay, so yun yung mga common problems, kaya parati tayong nire-reject, ini-Indian, tapos parang nawawala ng interest yung mga prospect din sa ino-offer natin kasi nakakalimutan, hindi na masyadong napa-follow up. Tapos, yun nga, yung natutunan ko, if we consistently provide value sa mga prospects natin, then we're going to have a long-term relationship with them. So, itong matutunan mo ngayon, wait lang. Bakit ganun? Yan. Ito yung matutunan mo ngayon, ito yung isa sa mga solusyon, okay, sa mga problemang yon na pwede mong i-implement as soon as possible. Okay, kasi personally, ito talaga yung malaking natulong din sa akin. As you can see, I have my own blog for online marketing made easy for Pinoy. Punta ka lang sa blog.cyrilpisanable.com, makikita mo yung personal blog ko. At later on, ipapakita ko kung paano ko ginawa yung blog ko step by step para ma-model mo or para gayahin mo. Okay? Para hindi na mahirap sa'yo gumawa ng sarili mong blog. Alright? So, yun yung mga 10 episodes. So, ito, again, gusto kong ulitin sa'yo, para makuha mo yung replay or mapanood mo yung replay at makuha mo yung mga resources at ma-implement yung mga training natin. Kasi may mga activities din ako na pinost doon para at least mag-guide ka talaga kung ano yung mga step-by-step na kailangan mong gawin. Okay? So, nandun lahat. Punta ka lang sa Online Marketing Made Easy for Pinoy. Ito yung makikita mo na itsura. Okay? You will know if you're on the right page kung ito yung makikita mo na itsura. Alright? So, etong recap pala sa previous episodes natin. 'Di ba? Yung previous episode natin, yung email marketing. Kung paano mag-set up ng email campaign, yung first 3 days na parang automated na follow-up na pwede mong isend sa prospect mo at yung 15 emails na pwede mong isend sa prospect mo kung wala ka talagang idea. Tapos nag-post din ako ng sample template inside our closed group page. At ito naman yung matutunan mo today. Yan. The purpose of blogging for your business success. At yung mga tools na kailangan mo para i-set up yung blog mo. Tapos ipapakita ko sa iyo the hard way and the shortcut way. Okay, para at least maging aware ka sa mga benefits, okay, na mga tools na gagamitin mo at para aware ka talaga kung paano yun ginagawa, okay? So don't worry kasi hindi naman siya ganong technical masyado, basta mag-follow ka lang, okay, sa training na to today. Tapos ito din, I will show you how to set up your blog in less than an hour. Alright? So, ayun, ito yung mga matutunan mo ngayon. So, paano ba yung purpose ng blogging for your business success? Gusto ko lang muna ipaalala sa iyo yung previous na training natin, yung naalala yung 3 secret formula for having a successful online campaign. 'Di ba yung sinabi ko sa mga previous episode, itong si Bess,
build, engage, and sell. Ito yung talaga yung pinaka-formula ng online marketing. Okay? Even sa offline, 'di ba? Kailangan natin na mag-build ng prospect which is through yung mag-prospecting sa pamimigay ng flyers, prospecting sa mga park, sa mga malls, sa food court, yung sa coffee shop, tapos ililista yung pangalan nila sa notepad or sa kung may libro kayo. Kasi kami dati, may parang tinatawag kami na wealthy booklet kung saan doon namin nililista yung mga pangalan, tapos contact number ng mga prospect na dedemohan or papresentahan namin ng business namin. So, yun yung way of building, okay? The way of i-engage sila, yung i-follow up sila, ite-text, tatawagan, di ba, magsisend ka pa ng broadcast na message sa mga prospect mo na nilista mo dun sa notebook or sa papel, tapos pinapaalam mo sila kung ano yung bago, kung ano na ba yung decision nila, parang ganon. So, yun yung engage. And then yung sell, yun nga yung i-close sila, bentahan sila, para ma-convert sila into new downlines or new member. So, in online, ganun din. So, we need to build our list, okay, gaya ng tinuro ko sa mga previous na training. And then, after natin i-build yung list ng prospect using email, kasi sa online email siya, i-engage natin yon, okay? I-engage, dapat makapag-engage tayo sa prospect natin para makapag-build ng relationship, and then later on, para ma-convert natin sila into new downlines or new customer. So, ito na talaga yung secret formula sa pagkakaroon ng successful na online marketing campaign. Yung best, build, engage, and sell. So, ito, yun nga, itong share ko before, na the secret formula for having a successful online marketing campaign. Itong build, yung getting audience and capturing emails. Diba? Yan yung way of building using the internet. Okay? Sa engage naman, yung email follow-up, yung sa episode 7-8 na tinuro ko. And then ngayon, yung blogging na matutunan mo, and yung social media posting, yung tinuro ko nung mga episode 2 ata, 2, 3, 4. Basta panoorin yung mga previous episode. And then yung converting, ito, using email, follow-up, and blogging. And may ibibigay din ako ng mga bonus training about closing. Okay? Yun siya. Ito yung kung paano siya ginagawa talaga. Build, engage, and sell. So, wag niyong kalimutan tong formula na to kasi ito lang talaga yung tatandaan mo parate. Okay? Pag ginagawa mo yung online marketing. Kailangan mo mag-build, kailangan mo magipag-engage sa mga na-build mo na list, and then later on, convert them into sale or into new downlines. So, ito yung mga bagay na kailangan mong tandaan. Okay? So, hindi naman mahirap, 'di ba? So, ganyan lang siya. So, ano din ito, yung funnel, 'di ba? So, yan siya. So, yung step 1, step 2, yan yung building. So, yung blogging, kasi gaya nito, it's also a tool para mag-build ng list. 'Di ba nakita niyo may pop-up? Wait lang. Diba nakita nyo may pop-up siya dito. So, it's one way of building your list. Okay? Tapos may, ito din yung parang sa taas na capture page na maglagay sila ng email para mag-build ng list. At dito din sa right side, yung parang may capture page sa gilid. Tapos yung may timer, yung scarcity. Tapos may mga image dyan. So, yung blog mo is also a channel para makapag-build ka ng list mo. Kaya nilagay ko yung step 1 and step 2, it's also part of building, yung blogging. Okay? Yan. So, ito din sa step 4 and 5, diba yung engaging? So, one way para makapag-engage ka sa mga prospect mo, is through blogging as well. Okay? Hindi lang siya sa pag-post sa social media at hindi lang siya sa pagsasend ng email follow-up.
So, di ba yung tinuro ko before, sa pag-send ng email follow-up, pwede mong i-send yung blog mo, yung link ng blog mo, using email, ipadala mo sa mga subscribers mo para magkaroon ka din ng audience sa blog mo para may magbabasa ng blog mo. Okay? So, yan siya. So, 4, 5. Okay, so purpose of blogging. Ito. So, yung pinaka-purpose ng blogging for me, okay, is yung i-attract talaga yung prospect towards you. Okay, parang sila na mismo yung kusang lalapit sa'yo, sila na mismo yung parang mag-a-ask na mag-join sa business mo. Kasi nangyari din yan sa akin, nung nag-start ako na mag-vlog, na kinokontak ako ng mga prospect ko, sinasabi nila na, na malaki daw na tulong yung vlog ko sa kanila, they learned a lot. Kasi yung vlog, dun ka mag-share ng value, dun ka magbibigay ng mga libreng tips, libreng lesson, or yung mga valuable information sa mga prospect mo. Kaya, yung mga magbabasa, yung mga reader ng blog mo, makakonvert mo sila into prospect kasi once na ang tao, 'di ba? Law of reciprocity, parang ganon. Na kung yung tao nakakuha ng value galing sa iyo, syempre, in return, parang mas gusto nilang sumali sa team mo kasi alam nila na mas marami pa silang matutunan from you. Okay, so maraming beses na nangyari sa akin na reader sila ng blog ko, na sumali sila sa team ko. Kasi sa blog ko, marami na akong nalagay dyan ng mga tips, mga training, tapos yung mga valuable information that can help them, of course, para mag-excel sa kanilang business, para i-motivate sila, para i-inspire sila. Yung mga, how to handle objection, how to close a sale, yung mga tips, but of course, yung ilalagay mo sa blog mo, yun talagang makakatulong sa mga prospects mo. Okay? So, kusa nang mag-attract yung mga prospect mo sa'yo if you're going to do this strategy, and if you're going to use the tool, which is yung mga blogging software or yung blogging tool. Okay? So, sila na talaga yung kusang lalapit sa'yo. Alright? So, yan siya. Yung purpose ng blog din is para magkaroon ka ng long-term engagement with your followers or with your prospect. Kasi, bakit sinabi kong long-term engagement? Kasi, sa blog kasi, nandyan na yan. Parang i-share mo lang yung blog mo, tapos bahala na silang maghanap ng content, or bahala na silang magbasa dyan kung ano yung topic na gusto nilang malaman. At yung blog mo, as long as active yung subscription mo, hindi naman mawawala yan. Okay? Basta i-maintain mo lang yung blog mo at forever na yung sa'yo. Okay? So, walang ibang nagmamay-ari ng blog mo, but ikaw lang. Okay? Even though na mag-close pa yung company mo, or i-reject ka ng upline mo, hindi ka tutulungan ng upline mo, or kung ano pa mga worst case scenario na mangyari sa ginagawa mong business, but you still have your blog with you na makakatulong sa'yo na i-build pa rin yung business mo. Okay? Kahit ano pa man yung business mo, as long as you have your blog with you para i-follow up yung mga prospect mo, para magbigay ng information sa prospect mo, ng mga valuable na mga tips, mga training sa mga prospect mo, then malaking tulong to sa'yo. Okay? Kasi malaki ding natulong nito sa akin, sa totoo lang. Alright? So, yan siya. Long-term engagement with your followers or prospect. Kasi para sa akin, mahalaga talaga yung blog. Kasi kasi 'di ba ngayon pag nakikita nyo sa online space, madami ng mga marketers na kagaya natin na may product na nag-o-offer, 'di ba? Parang kung may blog ka, mas tataas yung credibility mo, mas tataas yung authority mo. Kasi ngayon, sobrang dami ng mga Pinoy or mga, let's say, marketer na nag-o-offer ng product sa internet. Pero, yung nangyayari is marami ding mga products or mga business opportunity na scam.
Okay? Kaya maraming taong naloloko, kaya maraming hindi nagtitiwala, maraming taong skeptical pag nakita sila ng business opportunity dahil sa mga parang incident na yon, na yung nagsisilabasan yung mga scam, yung mga tinatawag na pyramid, mga ganung mga bagay. So if you have a blog with you, para magkakaroon ka ng credibility, para siya magiging resume mo. Okay? Parang doon mo pwede kasing ilagay kung ano yung product mo, kung ano yung benefit ng product mo, at kung legal ba yung ginagawa mo. Parang ganon. So, you can provide more information from to your customer, to your prospects, using your blog. Okay? So, yun siya maging portfolio mo. Diba yung portfolio, parang magpapakita siya kung ano yung kaya mong i-offer, kung ano yung meron ka, kung ano yung parang kung ano ka, kumbaga. So, kung sino ka, yun yung magre-reflect sa kung sino ka talaga. Okay? As a marketer or as a leader. So, ganyan. So, ganyan kahalaga yung blog. Okay? Lalo na ngayon talaga na super dami ng offer. So, this will separate you from those people na nagbi-business. Okay? Kasi pag may blog ka, ano talaga, parang plus factor siya. Okay? Kasi nakita nila na seryoso ka na tao kasi may blog ka sa ginagawa mong business na pwede nilang tingnan or pwede nilang basahin na maaaring makatulong sa kanila even more. Okay? So, yan yung isa sa mga purpose ng blog. Ito din, yung blog mo, yan, para sa akin, isa siya sa mga factors para makuha mo yung kiliti ng mga prospects mo. Kaya diba sabi ko before na yung mga prospect natin, pag nakita yung offer natin or yung product natin, is hindi agad sila bibili. Okay? Hindi agad sila magbibigay ng pera sa'yo. Unless kung yung mga prospect na yun is decided na talaga na matagal na nilang hinahanap yung ganong product or ganong solusyon. Okay, dun, sasali sila agad. Pero, majority of the times, yung mga prospect talaga natin, kailangan pa ng mga information, may mga question pa yan, kailangan pa na magbigay ka ng mga information about your business, about your product, or mga FAQ, kumbaga. So, kailangan na makuha natin yung kiliti ng mga prospects natin. Okay, so, blogging is one of the ways na nakita ko para gawin yon. Alright? So, ano bang meaning ng yan? Kiliti. Yung kasi, yung KLT na yan, so, it's know, like, and trust. Okay? Kailangan na makuha natin yung trust, kailangan na magustuhan tayo ng mga prospect natin at para mas makilala tayo ng mga prospect natin. Okay? Kasi, isa sa mga way to close a sale is itong formula na to na KLT. Kasi once na mas makilala ka ng mga prospect, once na mag-increase yung likability mo, at once na mag-trust sila sa'yo, yan, hindi na ganun kahirap na mag-close ng sale at hindi na ganun kahirap na parang i-persuade yung mga prospect mo. Kasi, again, once na makuha mo yung ganito, yung once na makilala ka ng mga prospect mo, once na magustuhan ka nila, once na they trust you, parang sila na mismo yung kukusang lalapit sa'yo. Kasi itong vlog, sa totoo lang, dito sa vlog ko, nasi-share ako ng mga stories about my struggles, tapos yung kung paano ko nakuha yung mga result ko. It's one way na ipakita kung sino ka. Okay? Once na ipaalam mo, once na magbigay ka ng information about you sa mga prospects mo, 'di ba mas makaka-relate sila, mas may kilala ka nila, kumbaga. So, ito para sa akin. Kaya naglagay ako ng about the author dyan. Sinare ko yung mga pinagdaanan ko before, tapos kung anong ginawa ko, yan siya, yung personal story ko. Hindi lang yan kasi, dito sa vlog ko kasi, every time na nagkakaresulta ko sa ginagawa ko, minsan, ginagawan ko siya ng vlog. Kung ano yung mga ginagawa ko, yung mga action steps, yung mga step-by-step na training, kung paano ko siya ginawa, at yung result, yan,
at yung ibang strategies, kumbaga. So, dito ko iniipon lahat sa blog ko at ito din yung sinishare ko sa mga prospect ko. Okay? Every time na they wanted to learn more about my product, about my offer, then binibigay ko lang yung link ng blog ko at yun na yung mag-i-explain din sa kanila kung ano yung benefit na makukuha nila. Okay? So, yan siya. Yan. Okay. So, make sure na isulat nyo to guys. Alright? So, ito naman, how to set up your blog. So, there are two ways para i-set up yung blog mo. So, yung isa sa mga way is using free blog at yung isa is using paid blog. Okay? So, ituturo ko sa'yo parehas kung paano mo to magawa or paano mo to gawin. Yan, i-share ko sa'yo parehas kung paano to siya ginagawa para at least magka-idea ka kung ano yung mga kailangan mo, kung paano siya ginagawa, kumbaga, yung parang behind the scene. Okay, kasi ginawa ko itong vlog na to, hindi naman ito sumulpot agad, 'di ba? May step by step na parang may step by step akong ginawa para makumpleto ko or magawa ko tong vlog na to. Right? So, yun yung tuturo ko sa iyo ngayon para magkaroon ka ng idea how it is done. Okay? So, yan, mag-start tayo sa free blogging. Okay? So, paano ba ginagawa yung free blogging? Isa sa mga tool na pwede mong gamitin is yung Blogger. Kung familiar kayo sa Blogger, yan, ito yung itsura ng Blogger. Okay? So, ito yung pinakaunang blog ko. Yan, ito pala, saipisinable.blogspot.com. So, pwede mong i-search sa Google yan, yung Blogger, kasi kung may Gmail ka or Google na email, pwede kang magkaroon ng Blogger. Kasi, gagamitin niya yung Gmail, Google account mo. Okay? So, yan, Blogger. Etong makikita mo, create a unique and beautiful blog. It's easy and free. So, free, naniniwala kong free, but easy. Hindi siya ganun ka-easy. Okay? So, sa totoo lang. Okay? So, yan, i-click mo lang yan. Tapos, mapupunta ka sa tinatawag na dashboard. Ito. So, pwede kang mag-create ng, yan, new blog. So, ganyan ang pag-create ng blog using Blogger. So, yung blog ko before, yung pinakaunang blog ko is ito. Yan. Ito yung first na, ito, parang inayos ko na lang. Yung dati na ino-offer ko. So, nandito yon. Ito yung mga post ko before. So, hindi siya ganun kaganda compare to this. 'Di ba? So, medyo malaki yung difference niya. Kasi dito sa Blogger, hindi ko siya nalagyan ng mga yan, itong mga nagpa-pop up kasi mahirap siyang gawin. Okay? But then again, if gusto mo ng free na blog, you can search for Blogger. Blogger sa Google, tapos yan. Ito yung makikita mo, so mag-create ka lang ng new blog. Yan, pili ka ng template, title ng blog mo, tapos pili ka ng template, tapos i-click mo lang yung create blog. Okay? So, ganyan paggawa ng free blog using Blogger. Okay? So, yung isa pa sa mga way, yan, dito pala, my first blog, yan siya. Yung isa pa sa mga way para mag-create ka ng blog na free is using Facebook Note. Okay? Yung Facebook Note, kung napapansin nyo, may nagawa ako na Facebook Note. Tingnan ko lang. Basta paggawa ng Facebook Note, punta ka lang sa more. 'Di ba? Sa Facebook mo, more, tapos hanapin mo lang yung note. Notes, yan, notes. Yan. So, kasi itong note na to, pwede siyang gawin sa laptop or sa desktop lang. Hindi siya pwede sa mobile. Iba yung itsura niya pag sa mobile, kung magke-create ka sa mobile, kasi hindi pa siya, parang hindi pa siya mobile friendly yung paggawa ng note. Pero ito yung itsura niya, para siyang blog. Ito, isa sa mga blog na ginawa ko before,
nag-share lang ako ng ng kung paano ako nakuha yung result ko nito sa ginagawa kong business. Yan. 'Di ba para din siyang vlog, yung maganda yung itsura niya, tapos pwede kang maglagay ng link. Yan, na kung i-click nila, mapupunta sila dun sa video na sinishare ko. So, ganyan yung itsura ng Facebook Note. Okay? Yan. Hosted siya ni Facebook, kumbaga. So, pwede mong gawin to. So, actually, madami na akong nagawa dito nung nahihirapan ako na i-set up yung etong vlogger. Kasi matagal talaga yung i-set up yung vlogger, sa totoo lang. Kaya dito, ito yung mas minamaximize ko dati. Ayan, kaya nakita nyo, kung pupunta kayo sa notes ko, marami talagang mga notes na ginawa ko na talaga siyang vlog. So, yan siya. Okay? Kung gusto mong malaman kung paano gawin to step by step, ipopost ko yung training video, parang step by step tutorial sa loob ng group page. Okay? Sa Facebook Note lang. Alright? So, ganyan. Again, dalawa yung pwede mong gamitin if you wanted to create a free blog using Blogger at using Facebook Note. Okay? Pero, may yan, ito yung itsura ng note. Para siyang vlog, 'di ba? Na may picture, tapos yung yung words, tapos pwede kang maglagay ng link. Pero may pros and cons yung free. Of course, yung positive na niya is, syempre, libre siya. Wala kang babayaran. Okay? Basta gamitin mo lang yung mga free na mga tools, okay? Along the way. So, magkakaroon ka ng default na domain name na may blogspot siya, blogspot.com. Gaya nito, pwedeng, yan, saan na ba yun? Ito, blogspot.com, 'di ba? Yung domain ko from Blogger, blogspot.com. Magkakaroon ka ng free na domain na may blogspot.com. So, yung yung nakita ko na cons dito, yung medyo negative siya para sa akin. It will really take time para i-set up siya. Kasi itong blog ko na to, hindi ko siya na-set up. Actually, yung pinakauna, pangit na pangit talaga. Parang hindi ganito yung kulay. Yan, tapos wala pang ganito sa taas. Yan, ni-research ko pa yan sa YouTube. It will really take time, sa totoo lang. Kasi, akala ko na madali lang siyang gawin as a beginner. Kasi again, gaya sinabi ko, wala akong technical na background. Hindi ko alam kung paano talaga siya gawin. Pero, yun, hindi pala siya ganun kadali. Kasi, it will really take time. Kailangan na mag-spend ka talaga ng panahon. Kailangan na i-schedule mo para malaman mo kung paano to siya gawin. Kailangan mo mag-search sa YouTube ng mga tutorial on how to set up your blog using Blogger. Kasi hindi siya agad na parang pag mag-create ka ng blog, hindi siya agad yun na. Kasi dito 'di ba naka-select ka ng template, kailangan mo mag-select ng layout, tapos kailangan na i-search mo yung mga plug-in. Yun lang yung nakita ko na na parang cons sa Blogger. Yan siya. So, yun, it will really take time. Pero hindi ko siya ganun ka-recommend sa mga beginners kasi parang nakaka-confuse talaga siya. Medyo magulo siyang aralin. Okay? Yan lang naman yung feedback ko, but hindi ko alam sa iba, basta para sa akin, na yun nga, nag-start as walang technical na background, na walang alam about blogging. For me, medyo challenging talaga siya, tapos mahirap siyang gawin para sa akin. But then again, you can find a video sa YouTube, how to create a blog using Blogger. Okay? So, pwede kang mag-spend ng time about that. So, yan, need a bit of technical know-how, tapos kung may oras ka, tapos kung mataas yung patience mo, you need to do a lot of searching, and along the way, kailangan mong matuto ng paano mag-coding. Yung parang, basta yung coding na parang maglagay ka ng parang HTML, something na ganon, para i-set up yung other na plugin. So, hindi talaga siya ganun ka beginner-friendly. Okay? Para sa akin lang.
So, yan lang yung cons na nakita ko. So, yan. But if gusto mo talaga ng ng libreng vlog, you can use Vlogger naman. Okay? Or mas madali mag-Facebook note ka na lang. Okay? So, diyan mo ilagay yung about your product, yung about your business, or kung anong benefit na makukuha ng mga prospect mo. Mag-share ka ng tips, i-share mo parati sa Facebook mo. Okay? So, yan siya. Yan. So, yung second na paid vlogging, syempre paid vlogging, kailangan talaga na gumastos ka. Okay? So, ito, ipapakita ko sa iyo yung dalawang way. Kasi ako din, nag-research din ako, okay? Nung bago ako mag-start ng online marketing, ni-research ko din siya. Tapos, kinompare ko yung prices, tapos yung mga benefits, tapos yung advantages, tapos yung mga disadvantages. Okay, so itong paid vlogging na matutunan mo, ito talaga yung parang kung gagamitin mo yung third party na tools, parang ganon. So, ito yung mga kailangan mo, yung hosting, meaning na hosting, yung online storage of data so that it can be accessed on the internet. So, ito mahalaga to kasi kung wala kang hosting, wala kang paglalagyan ng mga ng data, okay, na pwedeng i-access sa internet. Alright? So, mahalaga to siya para siyang backbone, kumbaga, sa gagawin mo na vlog. Alright? So, yan siya. Pinakauna, yung hosting na pwede mong i-purchase sa HostGator or GoDaddy. So, pwede mong i-search yan sa Google. Hosting services. Yan. Pero yung nakikita ko na mas okay na gamitin yung HostGator tapos yung GoDaddy. Okay? So, mas mura yung GoDaddy. Pwede kang mag-research online sa Google kung ano yung pinaka-the best na hosting services. But, yan, may comparison. Yan, HostGator. Okay, so yan siya. HostGator, GoDaddy. Yung personal domain, kailangan mo yan. It's like a private name. Guys, sa akin, private siya kasi, di ba wala siya, etong kasi, di ba may dugtong siya na blogspot.com. Di ba? Kasi libre lang siya, kaya may ganyan siya na dugtong. Etong ginawa ko, bumili ako ng sarili kong domain na cyrilpisanable.com sa GoDaddy. So, pwede kang bumili ng private domain mo using GoDaddy or Namecheap. Yung domain doon, pangalan yan siya. Pangalan yan siya ng business mo. Like, example, yung Google. Diba? Yung domain niya is google.com, yung Facebook, facebook.com. Yung sa akin is cyrilpisanable.com. So, yan yung domain, yung pangalan na gusto mong ipangalan sa business mo. Okay? So, yan siya. Yung next na kailangan mo is yung blogging plugins. Okay, so ito, nakikita mo dito sa Blogger, etong mga nasa taas nito, hindi siya automatic na nag-a-appear dyan. May mga plugins na kailangan ka para i-set up to. Gaya din dito sa isang blog ko, itong bagong blog ko, may mga plugins na kailangan mo para ito, ilagay itong nasa gilid, yung mga capture pages, at yung mga nag-pop up. So, plug-in yun siya. Okay? Hindi siya agad na pag bumili ka ng hosting, bumili ka ng domain, magkakaroon ka agad ng blog. Hindi. Kailangan mo pa ng mga plug-ins para maging ganito yung hitsura niya. Okay? So, yan. Kailangan mo yan para ilagay yung landing page or opt-in page mo. So, it's like an add-on na kailangan mo sa blog mo. Katulad, kung bibili ka ng cellphone, 'di ba? Kung bibili ka ng cellphone, yung cellphone mo is hindi siya tatakbo or hindi siya totally gagana kung wala siyang battery, 'di ba? Hindi siya gagana kung walang application, yung application like yung yung Google, 'di ba? Google Apps, Google Play, yung Facebook, tapos yung Messenger, 'di ba yung mga apps, yung mga ganon, yung contacts, hindi maging kompleto yung cellphone as cellphone kung walang ganung mga add-on.
Okay? Gaya din sa blog, hindi siya totally maging complete kung walang plugins na ilagay or kung wala kang ilalagay ng mga add-ons. Gaya nito. Okay? Sayang na sa gilid. Alright? So, yan yung meaning ng plugins, yung add-ons, para mas tatakbo siya ng maigi, para mas tatakbo siya ng smooth. Okay? Para ma-serve yung purpose niya, kumbaga. So, yung theme, yun yung layout ng blog mo. Okay? Kung ano yung itsura. Diba sa cellphone, may mga themes din tayo na ginagamit, 'di ba? Like eto, may theme ako sa phone ko na ginagamit para makita kung para ibahin yung itsura, parang ganon. So parang damit, 'di ba? Damit. Kailangan mo ng damit sa blog mo para maging ganito yung itsura niya. So kailangan mo ng themes, kumbaga. So, yan siya. So, layout on how your blog will look like. So, yung tawag doon, mostly known as WordPress themes. Kasi yung blog na ganito, this is hosted by WordPress. Okay? So, kung gusto mong malaman kung ano yung meaning ng WordPress, pwede mong i-search. I-search sa Google. So, makikita mo kung ano yung meaning ng WordPress. Yan. It is a publishing software and content management system. So, very popular yan siya. Yan siya. So, hosted by WordPress. Online, open source. Yan siya. Pero yung theme na to, yun yung mga premium themes. Kasi may mga libreng themes, pero hindi ganun kaganda yung functionality at hindi ganun kaganda yung itsura. Kaya nilagay ko siya as isa sa mga kailangan mo pag magpe-paid blogging ka. Okay? So, ito, hosting, personal domain, yung blogging plugins, at yung blog themes. Okay? So, ngayon naman, parang i-dissect natin how much it will cost pag ito yung gagawin mo. Okay? Versus doon sa free. Alright? So, ito yung nakita ko sa HostGator kasi ni-research ko siya. So, ito, yung basic plan nila, $3.96 per month. So, yung bayad dito is per year. So, kung multiply yan siya ng 12 months, so, yung result is 47.52 per year. So, kung i-convert mo siya into peso, kasi yung peso ngayon is 49.6 something, so, ni-round off ko lang into 50 pesos. So, ito yung magiging price ng hosting for single private name only or yung single domain. Example, ako yung domain ko, Cyril Pisanable. So, applicable lang siya sa domain ko na ganyan. Okay? So, yan yung price ng hosting. Yan. So, again, don't confuse yourself. Ito yung kailangan mo, yung apat. Hosting, personal domain, blogging plugins, at blog theme. So, yung hosting, yan, pwede sa HostGator, it will cost you 2,376 for single, para sa isang pangalan lang. Okay? Para mas madali, para sa isang pangalan lang. Right? So, yung domain naman, it depends upon the availability of the private name you want to purchase. Example, ito, sinearch ko kasi kanina, yung kasi pinapareserve ko yung domain ko na online marketing made easy for Pinoy. Yung bili ko ng domain ko, yung Cyril Pisanable, mura lang siya kasi may mga coupon code. Okay? So, pwede mong i-search sa internet yung mga coupon code. Pero, yan, ito, godaddy.com. Dito ko binili yung domain ko na Cyril Pisanable. I-search mo lang dyan ilagay mo lang dyan yung domain na gusto mo, tapos lagyan mo ng .com. Kung gusto mo ng .com, so search domain. Tapos, ipapakita niya yung prices. Kasi depende sa is taken. Sabi niya na hindi na available. So, ito yung mga available na mga domain for me. So, yan, yung .ph. Iba yung extension niya, which will cost me 1,749. So, itong ganitong domain, 372. So, ito, 134.99. Kaya nilagay ko dito, depende sa availability ng domain na gusto mong bilhin. Kasi, kagaya kung gusto mong bilhin yung domain ni Facebook, syempre, mahal yun. Okay? So, yan.
is taken. So, ito yung available. Pero, kung gusto mo, health and wellness, parang gusto mo magkaroon ng website na healthandwellness.com. So, i-search mo lang kung magkano yung private name. Taken na siya. So, ito, may option dito, 1749. So, depende sa availability. Okay? I-search mo lang sa Google kung available siya or pwede kang gumawa ng ibang pangalan or private name. Okay? Na hindi pa taken or kumbaga available pa. Alright? So, yan. Depende sa availability ng private name you want to purchase. So, next is magkano naman yung plug-in. Dito sa blog na ginawa ko, ito, yung plug-in na dito sa gilid, yung tawag doon is Thrive Leads. Okay? Tapos yung Thrive Ultimatum. So, yun yung tawag doon. So, kung isa-isahin natin yan, ito siya, yung plug-in. Kasi again, yung purpose nito is para mag-capture, para ma-build mo yung list mo. Okay? Para siyang capture page na i-embed mo or ilagay mo sa blog mo. So, ito yung kailangan mo, yung Thrive. Paano ba yan? Ito, Thrive Leads. Ito yung plugin na yan. By license siya. Yan, ito. Yan siya, Thrive Leads. So, ito yung pricing niya for single site or meaning ng site, yung isang pangalan lang. Like sa akin, sa Real Pisanable. So, single. So, yung price niya is $67. Yung single site na na parang license. So, convert mo into peso, that will cost you 3,350. So, next na 'di ba sabi ko na mahalaga yung may scarcity. Itong may counter na to, ito yan siya, Thrive Ultimatum. Yan, ito yung yan siya, yan yun. So, yung price niya, ito, 97, single site is $67 parehas. Yung parang license niya. So, again, it will cost you 3,350. Okay? So, yan yung mga plug-in. So, next is yung theme. Okay? So, yung theme naman, depende sa kung kanino mo bibilhin, kasi may iba't ibang developer ng mga themes, tapos may iba't ibang prices. So, ito nakita ko, nung ni-research ko yung mga themes, okay? So, yung ito dito, developer, yan, kasi personal, isang theme lang. So, hindi mo pwedeng baguhin. Yung developer, maraming theme siya para sa unlimited website. Okay, so, yung cost nito is $79. So, nakita nyo na paid every year. So, parang annual. Annual siya. So, $79 per year. So, again, in peso, that will cost you 3,960 per year. So, kung magpe-paid blogging ka, so, ito yung breakdown. Okay? So, kailangan mo ng hosting. So, yan yung price. Kailangan mo ng domain. Ito. Actually, may 99 cents na domain. So, magkano ba siya into peso? Convert natin ha. Times 50. So, 49.50. Kasi nabili ko yung pinakaunang domain ko, 60 pesos lang sa isang year. First year ng subscription, kumbaga. So, may coupon code yon. Basta first time mo na bibili ng domain, mas mapapamura ka. So, mga 60, mga ganon, 49.50, 50, or 60 pesos. So, yung pinakamahal na pag bagong domain is 135. But then again, depende sa availability. Okay? Yan. So, itong capture page plugins na ito, gaya nito, sa gilid, tapos yung magpa-pop up. So, kung i-total mo yung dalawa, 6,700. So, WordPress theme, itong kanina, so, that will cost you ganyan. So, yung total na kailangan mo for blogging only, ito, 13,161 per year. Okay? Ito yung parang price niya. Kung
kung ito yung gagawin mo, okay? Kung gusto mo na i-DIY or do it yourself, okay? So, ito yung parang magiging total expenses mo or yearly siya na expenses. Kumbaga, every year ka na magbabayad nito or i-maintain mo yung website mo. Kasi kung magpa-programmer ka, feeling ko mas mahal. Okay? Depende sa ipagawa mo sa programmer. But then again, yung one time na nag-ask ako kasi yun nga, nagplan ako din dati na magpagawa ng blog after nung na parang ang tawag doon, nung hinak yung website ko. Kasi yung pinakaunang domain ko, saipisanable.com. So, nahack siya, tapos naging porn site. Okay, yun yung disadvantage pag mag-DIY ka, do it yourself. Yan siya. Yun yung disadvantage nun. At medyo nahack siya kasi hindi ko alam yung ibang plugins. Kasi ito yung basic plugins na kailangan mo. May mga security plugins ka pa na kailangan na ilagay mo sa blog mo para hindi siya ganun na ma-hack agad. So, nangyari is nag-consult ako sa isang programmer, okay? Tapos, nag-ask ako kung magkano yung paggawa ng website sa kanila. Sabi nila na pwede daw magpagawa ng website, 15,000 yung starting na price, 15,000 hanggang 50,000, depende daw sa ipapagawa. So, mas mahal siya kung mag-a-ask ka ng programmer na gawin yung website mo. But then again, kung willing ka mag-risk, then okay lang naman na magpagawa ka. Okay? Basta ito. Ito naman, i-share ko sa iyo kung how I created my blog in less than an hour without spending too much and without spending time. Kasi yung kagandahan kasi dito, para sa akin lang, kaya nga sinishare ko to, para malaman mo din na hindi na ganun kahirap gumawa ng blog ngayon, okay? So, sinishare ko to dahil hindi lang dahil affiliate ako nitong tool na to, but then again, ito yung pinaka-easy way for me na i-recommend ko sa'yo para makagawa ka agad ng blog. Kasi totoo lang, madali lang siya, okay? So, ganyan. Ito yung blog ko na nakita mo kanina. So, paano ko ginawa yan? Itong gamit ko, Impact Instrument. Okay, again, hindi lang dahil affiliate ako ng tool na to, but then again, ito talaga yung nire-recommend ko kasi yung blogger, gumawa ako ng training before, but then again, hindi ko na siya pinagpatuloy kasi yun nga, nahihirapan ako. Okay, kaya ako nag-shift into Impact Instrument, itong tool na to, which is in-offer ko din kasi madali lang talaga siya. It's the same thing, ito, para sa akin, is one solution na siya. Kasi yung hosting niya is provided na, hindi mo na kailangan bumili ng hosting. So, may mga premium plugins na, hindi mo na kailangan bumili ng separate plugins. At yung security, di ba sabi ko na importante na secured yung website mo. Kasi gaya na nangyari sa akin, na-hack yung website ko, naging porn site. So, kahit anong ayos na ginawa ko, kahit anong video na pinanood ko para i-save yung website ko na yon, hindi ko nagawa. Kaya may mga content ako na hindi na-retrieve dahil na-virusan na nga, dahil na-hack na nga. So, yun yung disadvantage. Kumbaga, kung hindi ka masyadong marunong paano i-maintain yung website mo. So, sa Impact Instrument kasi, yun, dahil sa concern ko na yun, dahil sa experience ko na yun, mas naging okay ako dito kasi yun nga, hindi ko na masyadong problema yung security sa website ko kasi hosted na siya mismo, okay? Ganon din, WordPress din yung gamit ng niya, parang pinaka-backbone niya, parang ganito. Okay, kasi 'di ba sabi ko sa iyo kanina na yung WordPress yun yung pinaka-commonly used na parang pinaka-hosting, okay? Para tatakbo talaga yung website. Gaya ng HostGator, yung gamit din nila is yung WordPress. Yung WordPress yung ibibigay nila sa'yo. Okay? So, ganyan siya. Default domain, pwede hindi ka na bumili ng domain mo. So, instead na ito, 'di ba kanina sa Blogger may blogspot. So, magkakaroon niya ng saipisanable.bloggetter.com or saipisanable.impactinstrument.com. So, para maging ganun yung domain niya pag libre. But, again, pwede kang bumili ng private domain mo kasi yung bibilhin mo lang is yung domain mo, okay, if you're going to use this tool.
So, private domain lang yung bibilhin mo, which will cost you like 135 pesos or 50 pesos or 60 pesos kung first time na bili mo ng domain. So, it will not cost you too much. Okay? So, yan siya. Yan yung advantage na nakita ko. Kaya, ito din yung ino-offer ko talaga sa mga beginners. Ito din yung reason on why ako naging affiliate ako ng tool na to. Kasi nakita ko yung advantage. So, again, hindi na ganun kahirap na gumawa ng vlog ngayon. Okay? Basta may ganito ka lang tool. Alright? So, yung question naman is how much is Impact Instrument vlogging platform? Ito, compare kanina, diba, magkano yung i-spend mo sa vlogging lang? 13,161. So, dito, yung gagastos mo lang is 12,990. Tapos, magkakaroon ka rin din ng capture page builder, yung Rocket Pages na shinare ko before, para sa list building. Stand-alone siya ng tool, diba, para sa list building. So, package siya kumbaga. So, you can save from the bundle. Kasi ito, pag i-total mo tong dalawang to, kung mag-do-it-yourself ka or DIY, nabibili ka sa third party ng mga providers, it will cost you around 50 to 60,000. Okay? So, ganun yung maging cost niya, or mga 40 plus, parang ganon. Alright? So, yan, ganyan lang yung gastos mo. Ito lang yung i-spend mo para makapag-start ka ng vlogging as soon as possible. Alright? So, yan, ito yung mga, syempre, mag-share ako ng mga pros and cons in using Impact Instrument. Okay? So, yung advantage dito, of course, you can save a lot of your time. Kasi, kumbaga, pag once na may ganito ka, ito yung dashboard niya. Once na may ganito ka, provided na yung plugins, okay, i-activate mo na lang. So, yung mga plugins na nandito, parang nilagay yan siya, kasi yun lang talaga yung kailangan. Kasi yung reason kung bakit nahahack yung website, kasi sa pag-i-install ng mga unnecessary plugins. Yun yung isa sa mga reasons na nakita ko. Kaya eto, dito, nilagay na yung mga plugins na kailangan mo lang para hindi mo na kailangan na mag-install ng third-party plugins na maging reason na i-hack yung website mo. Okay? So, yan, may mga pre-installed na mga plugins. Ang gagawin mo lang is i-activate. Yan. Gaya nito, Ninja Forms. Diba? I-activate mo lang. Yun na yung gagawin mo. Okay? So, it will save you a lot of your time kasi hindi ka na magre-research pa. So, good for beginner siya. Para sa akin, madali lang siya. Kasi, once na magkaroon ka ng access dito, you can easily choose your theme. Kumbaga, kasi may training din to na website na pwede mong sundan step by step. At yun din, ginawan ko na siya ng step by step na training para masundan mo, okay, kung paano siya i-set up. Kaya yan, how to quickly and easily set up your blog site with Impact. Yan, purpose of your blog, yan. Customize, how to set up your blog and homepage, yan, step by step na siya. Okay, na mga training video, provided na. So, hindi mo na kailangan na mag-research sa YouTube or yun, na mag-research sa Google kung ano yung mga plugins na kailangan mo, kung ano yung mga tutorial na kailangan mo, kasi nandito na lahat. Okay? So, yan siya. Tapos, yan, provide step-by-step training for newbies. Ito yung training guide. Tapos, can easily ask for support kasi marami nang gumagamit, like me. Ito yung ginagamit ko, kaya you can ask me. Or pwede kang mag-ask sa support natin kasi may support din to, support page. So, you don't need to become a techie to start. Hindi gaya dun sa vlogger na dapat at least may alam ka paano mag-code or paano yung mga kailangan mo. Okay? Dito, hindi mo na kailangan maging techie as long as alam mo kung paano panoorin tong video na to tapos sundan na maayos, then you'll be able to create your blog. Okay? So, hindi siya ganun kahirap. So, all plugins are provided. Yan, gaya ng ginawa ko, pinakita ko, all plugins are provided. Ito na yung mga kailangan mo na plugins para hindi ma-hack yung website mo, okay? So, para secured yung website mo, hindi basta-basta ma-hack. Okay, so ito, cheap compared to purchasing one by one.
Di ba kanina, 13,161 kung i-DIY mo or do it yourself. But ito, 12,990, bundle na siya. Okay, bundle siya ng Rocket Pages, which is yung Capture Page Builder, tapos itong vlogging. So, yung negative naman, of course, you need to invest money. Okay? So, time is money, gaya ng sinabi nila. So, you need money to make money, kumbaga. So, like all other, like all other vlogging platforms, ito, pag setup nitong impact instrument, you need initially a desktop or laptop para i-set up siya. Kasi, kung sa mobile mo gagawin, ma-access siya sa mobile. Okay? Pero, hindi siya ganun ka-recommend na mag-edit ka or mag-setup ka ng vlog mo sa mobile. Okay lang na gumawa ka ng vlog mo sa mobile kung na-setup mo na siya initially. Yung setup na meaning ko, dapat may nalagay ka na ganito, na mga homepage, na mga sidebar. Yan, ito na sa taas. Okay? Dapat sa desktop mo or sa laptop mo initially gawin yon. Okay? But, pwede kang gumawa ng vlog using sa phone mo, tapos i-publish mo lang. Pwedeng ganun. Pero sa pag-create talaga, initially, kailangan mo ng desktop or laptop. At, yun din, ganun din sa ibang vlogging platform, lalo na dito sa Vlogger, kasi kailangan mo ng mag-research nito, tapos mag-trial and error ka pa, diba? So, you really initially need a laptop or computer. Okay? So, pwede kang humiram ng computer sa kasama mo, sa kaibigan mo, or sa kakilala mo, initially, to set up your vlog. Okay? Kung seryoso ka talaga, magagawa at magagawa mo yon. Alright? So, yan. Setting up a vlog in less than an hour. So, ito, ipapakita ko sa iyo na madali lang talaga siyang mag-set up. Okay? So, paano ba yan siya? Dito kasi, once na magkaroon ka ng access dito, i-ask ka kung parang kung ano yung magiging pangalan ng website mo. Okay? So, parang ganon. So, ito dito, ito my site. Kasi, diba sabi ko na pwede kang mag-create ng dalawang website using this. So, kung may dalawang niche ka, like isang fitness, isang online marketing, then pwede kang mag-add ng isa. Okay guys, sa akin, itong isang website ko, Online Marketing Made Easy for Pinoy. So, pwede ako mag-create ng isang blog. Okay? I-click mo lang yung my site, tapos add new. Tapos, pwede kong pangalanan. Alright? So, yan. Site domain. Kunwari, ito. Gusto ko na magbenta ng mga damit sa internet. So, gusto ko mag-share about fashion. So, pwedeng ganyan. So, itong domain na sinabi ko, 'di ba, yung kung free siya, yan pwede kang mamili. So, ito, tapos site title. Yung site title, yung gaya nito, Online Marketing Made Easy for Pinoy. Yun yung site title, parang pangalan ng website mo. So, ito pwede mong i-click yung no, tapos i-click mo yung create na site. So, after niya mag-load, yung next na gagawin mo is pumili ka lang ng theme. Okay? Parang, diba sinabi ko, yung theme, yung parang kung ano yung itsura ng vlog mo. Okay? So, antayin mo lang siya mag-load. So, basically, ganyan lang paggawa ng website or blog ngayon. Madali lang siya, click-click mo lang. Tapos, kung hindi ka masyadong naintindihan, may mga training tayo dito. Yan, how to set up your blog and your homepage. Basically, ganito din siya. Okay? So, mag-create ka ng domain mo, tapos site title, and then create site. Tapos, punta ka dito para malaman mo kung paano i-set up yung main blog mo, tapos yung pinaka-homepage ng blog mo para maging ganito. So, ganyan, panoorin mo yung training na yan, step by step na yan siya, and good for beginners. Okay? So, yun. Yan lang. By the way, may ginawa akong video, kasi mabagang internet ko. May ginawa akong video, how to set up your blog in less than an hour na demonstration. Ipopost ko sa group page. Okay? Group page natin. Alright? So far guys, ganyan yung paggawa ng blog. Okay? At least may idea ka na yung difference ng paggawa ng blog, free, tapos paid, tapos kung gagawin mo na do it yourself or
kung gagamitin mo yung impact instrument. So, ganun yung magiging benefit ng blog mo. Magkakaroon ka ng long-term na relationship with your prospect. So, that's one way of engaging with them. Okay? So, yan, si Robert, hi din. Yun lang, loading daw sa kanya. So, try mong i-refresh kasi medyo challenging nga yung internet ngayon kasi medyo masama yung panahon. But, pwede mong mapanood naman yung video na to or yung replay ng video na to after siyang mag-stream. Kasi naka-streaming tayo. Kaya nga, medyo nagbabuffer din sa end ko. So, most likely, ganun guys, paggawa ng vlog ngayon. Okay? So, I hope napapanoorin mo yung replay ng video na to. At, ilalagay ko yung training na kailangan mo. Okay? Kailangan mo to set up your own blog. Okay? But, using impact instrument lang kasi yun yung kabisado ko. But, yung gusto mong gamitin yung Blogger, okay lang. You can search it on YouTube. Alright? So, yun guys. So, ito lang yung gusto kong i-address din ngayon. Kasi in terms of financial, 'di ba? So, commonly asked question in online marketing. So, magkano daw talaga yung how much should I spend in total for my online marketing campaign? If you're going to use third-party tools, ito yung ginawa ko. Parang tinotal ko na lahat. So, ito using Instapage, yung pinakita ko before na Capture Page Builder. So, using blogging, yung kanina na isa-isa separate. Okay, so private domain. Tapos yung email host, yung GetResponse, which is free for the first 30 days. In total, ito yung magiging gagastusin mo sa isang taon. 46,296. Okay, kung libre yung GetResponse na gagamitin mo, but then again, mura lang naman yung GetResponse, which will only cost you like 700 pesos. Okay, per month kung beginner ka pa lang. So, that's a good investment din kung kakasimula mo pa lang. Kasi, you have to make sure na magkakaresulta ka para mapupush ka, 'di ba? Para gawin yung online marketing mo. Pinapakita ko to sa iyo para malaman mo kung paano talaga mag-work yung online marketing. Okay? So, yan yung do it yourself or using third-party tool. Ito naman, using the tools that I'm using right now. So, ito lang yung magiging gagastusin mo per year. Okay? So, yung Capture Page Builder plus Impact Instrument, kasi bundle siya. So, 12,990. Tapos, yung private domain, 135. Tapos, yung free na GetResponse. Okay? Which is 700 plus pag magpe-paid ka per month. So, kung i-total mo yan, 13,125. So, kumbaga, yung lalabas na per month is 1,093.75 per month. So, mas malaki yung difference niya kung magdo-do it yourself ka. Okay? Kaya nga, ito yung tinuturo ko ngayon para, again, hindi na mahirap sa'yo na gawin yung online marketing, tapos makakatipid ka pa, hindi ka masyadong gagastos. Okay? At I believe na mababawi mo naman to sa loob ng isang taon. Okay? Kasi you have to make sure na magkaresulta ka at kung seryoso ka talaga, gagawin mo lahat. Okay? Para magkaresulta. Kasi ako din, yung ginawa ko din is, yun nga, mini-make sure ko na magkakaresulta ko sa ginagawa ko. So, nung nag-start akong i-apply yung online marketing sa ginagawa kong business, nag-start akong kumita ng 100K plus in a couple of months. Tapos, yung 20,000 sa loob ng 2 buwan. Okay, madali na siya, 2 buwan. Alright, so it's really very possible for you na i-implement to sa ginagawa mong business, basta seryoso ka talaga at basta focus ka. Okay? So, ganyan yung magiging expenses mo sa mga nagtatanong. Okay? In total, ito lang talaga. So, yan yung magiging investment mo per year sa gagawin mong online marketing campaign. Kung free yung GetResponse. Okay? So, yan siya. So, I hope guys na nakukuha nyo yung benefit.
Okay? Ng DIY or do it yourself versus kung gagamit mo yung tool na ginagamit ko din. Okay? So, yun guys. Yun yung training natin today. At may share ako sa inyo pala na ito, Big Shift. Ito natutunan ko kay Norbert, isang sikat at successful na online marketer sa Amerika. Okay? Sa United States, kumbaga. So, ito i-share ko sa iyo ngayon kasi ito yung parang isa sa mga reasons kung bakit din ako nag-i-invest para sa mga tools na ginagawa ko. Lalo na ngayon na medyo tumataas yung expenses ko kasi tumataas na yung number of list na meron ako sa email. So, kailangan kong i-maintain yon. So, ito din, sabi nga na may difference sa pagiging isang business opportunity seeker versus sa pagiging isang entrepreneur. Okay? So, if you wanted to become an entrepreneur, then ito yung difference, okay, between business opportunity seeker at being an entrepreneur. So, di ba yung goal natin is being an entrepreneur? So, kailangan na magkakaroon tayo ng entrepreneur mindset. Kasi yun din yung na-realize ko kasi kung gusto mo talaga na seryosohin yung business mo, then you have to change the way you think, 'di ba? So it should start from how you believe in yourself and how you see yourself, parang ganon. So ito yung yung difference nila. Yung mga business opportunity seekers, sinasabi na walang strategy or walang plan. Okay? So yung mga entrepreneur, may mga strategic and detailed na plan para sa kanilang business. Okay? So, yung business opportunity seeker, they are only seeking for quick fixes. Meaning nun, gusto nila ng madaling paraan. Okay? Yung mga easy way. Diba? Kaya maraming na-scam ngayon dahil sa mga naghahanap ng mga get rich quick na mga scheme. Remember guys that yung resulta natin is hindi natin nakukuha agad. Okay? Kung gusto mo talaga ng long-term na resulta, then you have to implement your plan and you have to work for it. Kasi if you wanted to become an entrepreneur, then you need to make sure na i-implement mo yung mga plans na meron ka at i-implement mo yung mga training na natutunan mo. Okay? As soon as possible. Ito din, yung mga business opportunity seekers then, they always seek for answers. So, as an entrepreneur, they provide answers. So, yung pinaka dapat natin na intindihin, okay, sa ginagawa nating business, we should always provide a solution. 'Di ba? That's the real meaning of being an entrepreneur. Na kailangan na ikaw yung pinakaunang tao or ikaw ang isa sa mga tao na magpro-provide ng solution, na magpro-provide ng answer sa mga prospect mo. Kasi, again, once na makita ng mga prospect mo na isa kang solution provider or ikaw yung isa sa mga tao that can lead them or that can give them what they need, then sila na mismo yung kusa na magfa-follow sa'yo, sila na yung kusa na sasali sa team mo. Kumbaga, ikaw na yung titingalain nila as a leader. Kasi ikaw yung unang taong nag-provide sa kanila ng answer or ikaw yung tao na nag-provide sa kanila ng value. Okay? So, yan siya. So, ito din, being a business opportunity seeker, they always wanted instant result. Okay? So, being an entrepreneur, we have long-term vision and focus. So, kailangan na yung iisipin natin parati sa ginagawa nating business, it's for long-term vision. Kumbaga, hindi siya one time, big time. Okay? Hindi siya get rich quick. So, kung gusto mo ng long-term na result, kailangan na, yun nga, nakafocus ka sa gusto mo na result sa ginagawa mong business at dapat may vision ka sa ginagawa mo kasi yun kailangan na para sa akin na kailangan na mag-decide ka kung ano yung idea na gusto mong i-implement at gusto mong alagaan. Okay, gaya sa akin kasi ako nag-decide ako
sa dami-dami ng gusto kong gawin, sa totoo lang, nag-decide ako na seryosohin yung online marketing at ituro yung online marketing sa mga marketers na walang idea, na beginner pa lang at most of all, hindi techie. So, yun yung gusto kong bigyan ng panahon, yun yung gusto kong paglaanan ng oras talaga. That's why I'm doing this. Kasi may vision ako na gusto ko talaga na makatulong sa mga marketers na yun nga, nahihirapan ng prospecting kasi yun din yung experience ko before. So, ikaw din, sa ginagawa mong business, i-ask mo yung sarili mo kung ano talaga yung gusto mo mangyari at gusto mong parang legacy or gusto mong iwanan or ibigay sa mga prospects mo or sa mga tao around you. Okay? So, yan siya. Ito din, biglang isang business opportunity seeker, takot na mag-spend ng money. Okay? Parang takot gumastos. Parang kung malalaman nila na, ay, kailangan pala ng pera para gawin yan. Nagre-retaliate na sila agad or umaatras na sila agad. Parang ganon. Kung entrepreneur ka talaga, you understand that sa lahat ng mga business na gagawin mo, kailangan talaga ng investment or kailangan ng pera. Okay? Kasi wala namang mga entrepreneur na nag-start ng business na hindi naglabas ng pera. Lahat ng mga business owner, nagbigay yan siya ng puhunan. Okay? Kahit na magtra-traditional business ka, mas malaki yung may spend mo or mas malaki yung magagastos mo compare kung mag-decide ka na gawin yung online marketing or i-implement yung online marketing sa ginagawa mong business. Yung nakikita ko na advantage sa atin ng mga online marketers kasi yung gagastusin lang natin is yung maintenance ng website, ng blog, tapos yung email host natin. Hindi na tayo kailangan magbayad ng monthly na renta sa place, parang ganon. So, hindi na kailangan ng too much na gastos. Kasi, di ba, pag sa traditional, kailangan mo pa magbayad ng tao, kailangan mo pa magbayad ng manager, ng mga salesperson, kailangan mo magbayad ng renta, or sa place na paglalagyan mo ng business mo, kailangan ng, kailangan mo ng magbabantay, parang ganon. Okay, inventory, kumbaga, inventory sa mga binebenta mo. So, parang ganun. So, yung advantage na nakita ko sa pagiging isang online entrepreneur, kaya make sure guys na ito nakafix yung mind nyo na if you wanted to make this work for you, then you need to understand na kailangan talaga mag-invest, okay, to make this work. Alright? So, yan. So, understand that there's investment sa ganito. Kung kailangan mo ng blog, you have to invest for it. Kailangan mo ng email host, you have to invest for it. Kailangan mo ng paid advertising, you need to invest for it. Okay? So, yan. That's being an entrepreneur. So, eto pa. So, being a business opportunity seeker, they always wish that it was easier. So, parati sila naghahanap ng mas madaling paraan. Or, parati nilang wini-wish talaga na sana madali lang. Sa totoo lang, wala namang madali sa mundong to, 'di ba? So, lahat kailangan talaga na paghirapan. Even sa pag-a-apply ng work, 'di ba, hindi naman ganun kadali yung gawin yon kasi kailangan mo pang maghanda sa interview, kailangan mo pang i-persuade yung magi-interview sa iyo na you are fit for that business, tapos kailangan pa ng training, kailangan pa ng exam, yung medical, tapos yung mga exam na kailangan mong gawin. So, hindi talaga ganun kadali. Okay? Lahat ng bagay is hindi madaling makuha agad. Alright? So, you need to work. Okay? You need to work for it. Kasi being an entrepreneur, you need to work to become better. So, don't wish for things to be easy. Okay? Sabi nga ni Jim Rohn, di ba, na don't wish for things to become easy, wish for you to become better. Di ba? Yung sinasabi ni Jim Rohn, kung kilala nyo siya, kasi sabi niya na if you wanted to increase your net worth, you need to increase your self-worth. So you have to become better every day. Okay? So that's being an entrepreneur. So don't wish that it was easier. So wish na maging better person ka every day. So ito pa. Yan. So try everything. Huwag nating subukan lahat. Okay? So we have to learn to say no.
Okay, sa mga bagay. Kasi if you wanted to try everything, mawawala yung focus mo. 'Di ba? Kaya maraming mga entrepreneurs ngayon na parang nagja-jump from one opportunity to another kasi they wanted to try everything hanggang sa na-burn out na, hanggang sa nawala na ng motivation, hanggang sa wala na, tuluyan nang nag-quit. Okay? So you have to learn to say no from those opportunity na nakikita mo, and you have to decide kung ano yung gusto mo na paglaanan ng time or ng pera at ng energy. Okay? So, you have to learn to say no. Alright? So, kasi if you're going to try everything, yun nga, na mawawalan ka na ng gana. Alright? So, let's not try everything, but then again, yun nga na define what you really want sa life mo. Okay? So, learn to say no. Guys, gaya na sa akin, na-experience ko. Kasi ang dami-dami mga marketers na nag-chat sa akin, nagme-message sa akin na if I wanted to try their product, kung gusto ko ba daw i-promote yung product nila, mga ganito, ganyan. Pero, ginagawa ko is nire-reject ko lang yung mga offer na yon. Kasi, yung gusto ko talang gawin is magturo, okay, ng online marketing, ng ganito, I want this to work, okay? So, dapat ganun din yung maging decision mo, that you have to learn to say no from those na magsusulputan. Kasi yung problema kasi natin, lalo na kung business-minded ka, yung parang shiny syndrome, 'di ba? Pag may bago, parang nagkaka-interest agad tayo. Yan yung parang yung mindset ng gusto mo talaga ng kumita. So, kung may bago, nasisilaw agad tayo kasi bago pa yung opportunity. So, you have to learn to say no from those. Okay? So, hindi naman sa pinipigilan kita, but na mag-say no sa mga opportunities na dadaanan mo, but you have to choose lang kung ano yung talagang gusto mo, or kung ano talaga yung seseryosohin mo. Okay? You have to pick, kumbaga. Alright? So, yan siya. Don't try everything. That's nakakapagod. Talaga nakakapagod yan. Okay? So, ito din, last is, being entrepreneur, we need to stay at the course towards our goal. So, yung reason kasi, kaya kailangan mong alamin kung ano yung area na gusto mong i-master, or area na gusto mong paglaanan ng time. Kasi you have to stay sa plan na yon, para yun na yung magiging, kumbaga, vehicle mo para i-reach mo yung goal mo. Okay? So, yun. Kailangan na mag-focus ka lang sa mga bagay na importante sa'yo para ma-reach mo yung goal mo. Alright? So, yan. Ito yung gusto kong i-share. So, yung question ko lang, if you're an entrepreneur or just an opportunity seeker, I hope guys na magkakaroon tayo ng entrepreneur's mindset, kasi ito yung big lesson sa akin. That's why I'm doing this para sa iyo, kasi I really want this to work, hindi lang sa akin but also for you. Alright? So, yan siya. If you have question, just comment it below this video. If you're watching this video sa replay, then mag-leave ka lang ng comments din below. Okay? So, yung activity for today, ito yon, ipopost ko sa loob ng group page natin. So, pati yung PDF file nito. Alright? So, yan siya. So, next na training natin, it will be a bonus episode. So, since you already know how to create a blog, kasi yung, 'di ba, kasama sa activity, get your tools and create your first blog today. Tapos, watch the step-by-step training on this link para ma-set up mo agad yung blog mo. Or you can message me on Facebook, paano gawin yon, tutulungan kita. And you can post your first blog sa loob ng closed group page natin if you already created one, para ma-check natin, okay? So, yung bonus episode is related dito. So, you will learn about ideas, what to write for your blog, how to write an effective blog, at yung 60 minutes na blog plan para hindi ka na masyadong mag-isip kung ano yung ipopost mo every week. Okay? Kasi hindi yung problema ko dati na hindi ko alam kung ano yung ipopost ko. Kaya, malaking tulong to sa akin.
Kasi ito yung nakatulong sa akin. That's why I was able to create the parang outline or layout for this training na online marketing made easy for Pinoy because of this. Ito. So, ituturo ko yan sa'yo sa next na bonus episode natin, which will be on Friday. Friday na lang, guys, kasi I'm not feeling well. At para magkaroon kayo ng time para i-set up yung blog nyo. At you can message me naman on Facebook. Magre-reply naman ako. Okay? Yun lang. So, kung may question kayo, feel free to comment below. Okay? So, I hope, guys, na makita ko kayo sa next training natin. At, again, mag-comment ka below this video para makita ko kung ano yung hindi mo naintindihan or kung may any other concern ka or kung may gusto kang malaman personally about this topic, you can message me on Facebook. Okay? Add me, message me on Facebook, share this video, or you can go to our closed group page, Online Marketing Made Easy for Pinoy. May question doon or may Q&A na thread. Pwede ka mag-post ng question mo doon. Okay? So, thank you so much for watching this training and have a great and blessed day. Bye!